Natalo nga ang TNT sa Meralco sa Game 2 ng PBA Semifinals game nila. Pero ang highlights nga ng larong ito ay ang na-injury nga ang super import ng TNT na si Bobo. At siya nga ay nagsuffer ng partial Achilles tear injury. At out na nga siya sa buong PBA playoffs dahil sa injury niya. At tinapangan nila si Malik Diouf bilang temporary import nila ngayong semifinals. Pero hindi nga ito nakapaglaro sa Game 3 win nila kontra Meralco Bolts dahil hindi nga umabot ang mga ipapasa na document sa PBA para payagan siyang maglaro. Kaya't narito nga ang mga top imports na maaaring ipalit ng TNT kay Bobo ngayong PBA playoffs. Top 5, Thomas Robinson. Si Thomas nga yung former import ng sister team nilang NLEX. Sayang nga itong si Robinson dahil isa pa naman siyang malakas at magaling na import sa PBA. Pero ang weakness niya nga bilang import ay mainitin ang ulo niya kaya napaaway siya dati kay Coach Pido Harencio. At dito na nga siya winave ng NLEX at humanap ng ibang import. Ngunit ayon sa isang interview niya dati ay gusto pa din naman daw niyang bumalik sa PBA para mag-import ulit. Kaya dahil dito nga ay baka pwede siyang subukan ng TNT na gawing replacement import kay Bo ngayong PBA playoffs. Uma-average si Robinson ng 21.5 points, 10 rebounds, 2.5 assists, 1.5 steals, 64 field goal percentage, at 61% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 Magnolia season. Panoorin natin ang maikling PBA highlights ni Robinson para sa NLEX kung gaano siya kagaling na import. Top 4, Andrew Nicholson. Si Nicholson nga ay former NBA player at siya din ay former super import ng Bay Area Dragons na nag-guest team sa PBA dati. Ngunit na-disband na nga ang team na to dahil wala na nga silang budget para sa team nila. At kakatapos lang din ang stint niya sa KBL ngayong season. At may balita din kay Nicholson na sinusubukan daw siyang kontakin ng TNT last month nang may problema sila kay Bo. Kaso nga lang ay naayos naman nila ang chemistry nila kay Bo bago ang playoffs. Yun nga lang ay na-injured naman ito ngayong semifinals. Kaya baka pwede ulit nilang siyang subukang kontakin at gawing replacement import para kay Bobo. Si Nicholson ay nag-average ng 33.8 points, 14.2 rebounds, 1.5 assists, 1 steal, 0.8 blocks, 45% 3-point shooter, at 77% free throw shooter sa last PBA 47 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang counting game highlights ni Nicholson sa PBA kung gaano siya kagaling na import. Top 3, Darius Days. Si Days nga ang original import ng TNT para sa PBA 49th Governor's Cup. Pero dahil naging available na nga ang resident import nilang si RHJ, kaya siya na ang pinili nila. At dito nga, ay di naman sila nagkamali dahil nabigyan sila ni RHJ ng back-to-back championship last PBA 49th season. Ngunit dahil dito naman ay hindi na ipakita ni Days kung gaano nga ba siya kagaling na import sa PBA. Pero ayon nga kay Coach Jojo Lastimosa, ay si Days daw ang second option nila ngayon na ipalit kay Bobo. Si Days ay nag-average ng 17.2 points, 5.6 rebounds, 0.6 assists, 1 steal, 47% 3-point shooter, at 81% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025-2026 Japan B-League season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Days kung gaano nga ba siya kagaling na import. Top 2, Marquese Chriss. Si Chriss nga yung 2016 8th draft pick sa NBA. Siya nga ay 6'9" big man at 28 years old pa lamang. At siya nga ay nakapaglaro na din sa 5 NBA teams. Kahit nga journeyman siya sa NBA, ay maasahan naman siya bilang backup big man dati.
At currently nga naglalaro siya ngayon sa China CBA. Pero ayon nga sa legit sources Pin.ph, ay siya daw ang number 1 option ng TNT na ipalit kay Bobo ngayong PBA playoffs. Si Chris ay nag-average ng 18.3 points, 7.3 rebounds, 2.5 assists, 1.1 steals, 0.7 blocks, 26% 3-point shooter at 85% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 China CBA season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Chris kung gaano nga ba siya kagaling na import. Top 1, Chris McCullough. Si CMAC nga ay former import ng SMB noong 2019 Commissioner's Cup. Dito nga ay natulungan naman niya ang SMB makasungkit ng isa pa nilang kampyonato sa Commissioner's Cup. At ang TNT pa nga ang tinalo nila sa championship game na to. Ngunit siya nga ay nagka-ACL injury bago mag-pandemic, kaya dahil dito nga ay never na ulit siyang nakapag-import sa PBA. Pero nakapaglaro naman siya sa SGA Pilipinas ng 2 beses. At sa isa pang stint niya para sa SGA, ay napa-champion pa niya sila at siya ang naging MVP sa tournament na to. At ayon nga sa Reddit sources Pin.ph, ay si CMAC na nga daw ang opisyal na import ngayon ng TNT na papalit kay Bobo. At dumating na nga siya sa Game 3 ng semis. Si CMAC kasama si Coach Jolas, pero hindi pa nga siya naglaro dito dahil kadadating niya lang galing Taiwan. Uma-average si McCullough ng 16.5 points, 10.4 rebounds, 1.5 assists, 1.5 steals, 1.2 blocks, 27% 3-point shooter, at 61% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 Taiwan TPBL season. Panoorin natin ang maikling highlights ni CMAC sa Strong Group Athletics kung gaano pa din siya kagaling na import ngayon. Ito ang mga top imports na maaaring ipalit ng TNT sa injured import na si Bobo ngayong PBA playoffs. Sa tingin mga kababos, sino sa mga imports na to ang dapat ipalit ng TNT kay Bobo? I-comment nyo na po yan sa baba.